Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isang pag-uusapan po natin ay ang customer. Yung attitude po ng isang customer ko po dito, mga kasari. Ito po hindi ko po siya kilala, pero medyo napapansin ko na lagi naman siyang ditong nagpapa-Gcash, ganyan. Pero hindi naman siya madalas bumili. Siguro, sigarilyo, ganun lang, tubig, ganyan. Ganyan lang yung mga binibili niya dito. Mas madalas, cash in, tsaka nagpapaload. So, nito kasing nakaraan, mga kasari, medyo uminit yung ulo ko sa kanya. Dahil hindi siya, bilang isang lalaki, wala siyang respeto sa babae. Ganito kasi mga kasari yung nangyari. So, pumunta siya dito. Hindi ko alam kung nagpa-load or cash in. Nagpa-cash in siya. So, hindi ko alam kung magkano yung amount. Basta nagpa-cash in siya. So, ako kasi, sinabi niya yung number. Tinype call, may lumabas na pangalan. Hindi ko kasi ugali mga kasari na kapag lumabas na yung pangalan, isasend ko agad. Ang ginagawa ko, pinapakita ko ulit yan sa customer. Kino-confirm ko kung yun nga, yung sesendan. And after that, sinasabi ko sa customer, isasend ko na ha. Bago kasi ko yun isend, mga kasari, hindi ko pa siya nasisend. Tatanungin ko pa lang sana kung yun yung pagsesendan. Sabi niya, pa-picture. Sabi ko, wait lang. Isesend ko muna. Sabi kong ganun. Hindi ko pa nga ako nasisend eh. So, sabi kong ganun sa customer na yun. So, nung makita ko, hindi pa sakto yung bayad niya. Hindi ko pa hinahawakan. Nakita ko yung 700 yung ipapakash in niya. Kasi parang 500 pa lang yata yung nasa lapag dun sa bilihan. So, nagdagdag siya ng 200. Pero yung asta ng pagdagdag niya ng 200, yun yung hindi ko nagustuhan mga kasari. Hindi ko alam kung may masama ba akong nasabi o ganyan. Wala naman akong ibang sinasabi. Sabi ko, wait lang, di ko pa nga nasisend. Tinatanong ko pa lang kako kung yun yung pagsesendan. Parang ganon. Eh ako, natural na sa akin yung ganong boses. So, akala niya siguro galit ako. So, ito for example, ito yung ano ha. Bababa ko dito yung camera ko. Ang hindi ko nagustuhan mga kasari is yung pag ano niya ng pera. Heka, sumabit yung 100. So, ito siya. Ito yung 200 na kulang kasi 500 pa lang yung nalalapag niya. Ganito yung ano niya, hawak niya yung pera niya. Ginanito niya mga kasari. Ginanyan niya. So, doon ako nagsalita. Kasi ako yung tao mga kasari na ayoko nang may ganong customer na feeling ko kasi nababastos ako. Feeling ko kinakaya-kaya ko dahil isang tendera lang ako. Ayoko nang mafe-feel ko yon sa customer. Kasi bilang isang sari-sari store owner, malaki yung pagpapahalaga ko sa mga customer dahil kung hindi dahil sa mga customer natin or customer ko, hindi ako kikita. Pero kailangan din po nating isaalang-alang na yung mga tendera, kahit tendera lang yan, kailangan pa din natin silang igalang. So, doon po ako nagalit. Sabi ko mga kasari, bakit pabagsak ka ko yung pag ano niya ng pera? Sabi ko gano'n. Birthday ko noon mga kasari. Huling sabi ko pa nga sa kanya, sabi ko, wag mo akong babadtripin na birthday ko. Tapos sabi niya, sorry. Tapos sabay alis. Parang yung sorry niya hindi sincere. Tapos, ayun nga, di pagbagsak niya ng pera. Sabi ko, wag mo naman ibagsak yung pera. Ganito kinuha ko yung bayad niya. Ganito ang tamang pag ano ng pera ha. Ganito mga kasari, tinuruan ko talaga siya ng magandang asal. Ayan. Sabi ko, ganito ang tamang pag-abot ng pera ha. Yan, ginanyan ko talaga sa harap niya. Sabi ko, tuturuan kita ng magandang asal. Sinabi ko talaga sa kanya yun. Noong una pa lang na makita ko yun, hindi ko na talaga gusto. May ganon kasi ako mga kasari kapag first time kong makita yung tao. May na-feel na ako na ay parang meron something dito. Ganon. So, ayun, sabi ko, tuturuan kita ng magandang asal ha. Hindi ganyan yung pag-abot ng pera. Tapos may sinabi siya, kasi may tinatanong o may sinasabi ako sa'yo, ganyan ka. Wala naman ako ibang sinabi, inisip ko.
baka dun siya na ano yung sabi niya kasi pa-picture ha. Sabi ko, wait lang, hindi ko pa nasisend. Sabi ko, ganun. Meron kasing mga ganun mga kasari na akala nila nasisend agad. Eh, malay mo, 'di ba? Hindi pala yun. Eh di, ako pa ang nasisi. Ako pa ang nag-abono. Ako pa ang nalugi. Hindi kasi ako ganun guys na basta send. So, na-stress ako ng very, very light doon sa taga dito. Hindi ko alam ang pangalan niya. Basta dyan lang siya sa tabi-tabi. Pero, ilang days na yun mag-iisang 5 days lang yata or 6 days. Pero kahapon, hindi makatiis. Kahapon or kanina. Papalapit dito sa tindahan. Tapos, sabi ko, ay, chill lang. Hindi ko na lang masyadong papansinin ganyan. Basta casual lang. Nagpa-load. So, niloadan ko. Ayun, natapos naman ng transaction ng walang init ng ulo. Pwede naman pala siyang maging magalang eh. Yung babae pa ang aanuhin niya na para bang kulang na lang itapal niya sa mukha ko yung 200 pesos na pera niya. So, nakakabastos kasi mga kasari. Kung makikita nyo lang talaga yung pagbaba niya ng pera, hindi maganda. Kaya sabi ko sa kanya, ganito ang pag-ano ng pera ha, tuturuan kita ng magandang asal. Buti nga hindi pinapansin nung kasunod na bibili eh. Kasi, taga dito yun eh. Buti hindi niya inano. Kasi mahina din, pinigilan ko rin yung sarili ko. Kalma pa ako nun mga kasari. Ganito kahina lang yung boses ko nun. Sabi ko, ayun nga, tuturuan kita ng magandang asal ha. Sabi ko gano'n. Siguro napahiya siya. Sabi ko, birthday ko, binabatik mo ko, binibwisit mo ko. Sabi ko ganyan. Sabi niya, sorry. Tapos kinausap niya yung susunod na bibili. Kasi katanggayan yun kainuman yung susunod na bibili na taga dito sa amin. Actually, kumpare ko pa nga. So, ayun. Paano nyo ba hinahandle mga kasari yung mga ganong customer? Kasi, may napanood din ako na ganun din, binabagsak din. Kasi hindi din siya nakapagpigil, sinabihan niya din. Kasi pangit naman talaga, lalo na kung babae yung tindera, tapos babagsakan mo ng pera. Talagang ibig sabihin lang nun, hindi mo iginagalang mga babae. At hindi mo lang yun siguro sa kanya ginagawa or hindi lang sa akin, pati na rin sa iba. Camel nga po. Ilan? Sama ng pakaramdam ko. So, ayun guys. Patalastas. May bumili. So, ayun nga. Bilang isang tindera, alam dapat natin yung limit ng isang customer. Kung tayo ay nababastusan na or kailangan nating palagpasin or hindi. Kasi, may mga customer na natural na yun sa kanila. Meron yung customer dito, kamag-anak namin. Parang third or second cousin ko. Kung bumili siya, kung bad trip ka, kung ikaw ang tindera, mayayabangan ka sa kanya. Pero kung araw-araw siyang ganun, parang natural na, ay talagang ganun yun. Kasi si partner na bibilhan din, ganun talaga, mayabang din talaga bumili. So yun, natural yun sa kanya. May ibang kasi na bastos talaga na parang nilalang ka lang, tindera ka lang, hanggang dyan ka lang. Ayoko pa naman guys ng ganun na baga parang wala tayong halaga sa mundo. Ganun, hindi dapat tayo igalang. Hindi ganun guys. Lahat ng tao kailangang igalang dahil tao tayo. So, yun lang naman guys ang masasabi ko. Kahit saan man tayo mapadpad, kahit saan man tayo bumili, ganyan, kailangan natin igalang, mapababae man, mapalalaki, mapamatanda, bata. Kailangan natin igalang ang bawat isa. So, yun lang naman mga kasari. Comment kayo sa baba kung ano yung mga na-experience nyo sa inyong mga customer na ganon kalala na pang babastos or sa iba. Siguro, hindi malala yung kinuwento ko. Pero para sa akin, guys, may kirot sa puso kapag nakaka-encounter tayo ng ganon.